Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ay nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Rehoboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 tureting ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito ang bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa mga Betel, ng isa na may sa Dan, at ang mga bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin yung una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi
mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw at 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang pinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga tureting ginto sa kanilang ginawa roon at pinapaglilingkod nila roon ng mga saserdoteng inilagay nila sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Rehoboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay sa mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gintong iyang ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Rehoboam, pinamumuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin ang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyang gintong baka. Matapos mahugis, ang kanilang ginaway, kanilang sinamba. Sa dakilang Diyos na ipinagpapalit, ang Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka, ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilag-gilalas. Sa lupa'y iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubusan nila ang kanilang pagkain kaya tinawag ni Jesus ang kanyang malagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwing ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda. Muli silang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din sa iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Marahil po, karamihan sa atin ay naranasan na yung maintig ang puso. Pag sinabi nating naintig ang puso, yung bang parang nadurog ang puso natin, para bagang yung nakita natin sa sitwasyon ay hindi lang awa, kundi nahabag. Hindi lang natin ito nakita, hindi lang natin ito napanood, kundi naramdaman natin marahil yung hirap na pinagdadaanan ng isang tao. Doon po sa isang parokya ko na napaglingkuran, doon ko sinimulan yung pagkakwaresma ay dumadalo sa mga may sakit. Meron ko isang bahay na pinuntahan sa isang barangay doon, medyo mataas na, medyo bundok na. Nung dinalo namin isang may sakit doon, pagpasok pa lamang ng kanyang bahay, isang kubo, ang kaagad-agad mapapansin, yung amoy. Kasi yung matanda, nakarating na sa banig ng kanyang karamdaman, ay talagang maamoy mo yung may masangsang na amoy. Malakas ang hangin. Yung kagad ang napansin ko. Noong una, nagdalawang isip ako kung papasok. Then nga parang yung term natin na nakakasulasok yung amoy. Sabi lang ng mga kasama ko, Father, ganyan ho talaga dyan araw-araw. Kaya pumasok po ako, nakita ko po yung matandang babae. Siguro nasa around 80 years old na siya. Payat na payat. Medyo malakas pa naman po ang pandinig. Pero malabo na yung kanyang mga mata. Kaya nung pumasok, bumungad yung isang kapitbahay na kasama namin. Sabi, Nay, si Father po nandito. Dadalawin po kayo at papahiran po kayo ng langis. So pumayag po. Habang ginagawa ko yung paslalong tumindi yung amoy. Pero mabanaaga ko talaga yung kanyang itsura. Nantig yung puso ko. Wala na akong pakialam dun sa amoy, kundi dun sa sitwasyong kanyang kinalalagyan. Kinumpisal ko siya, pinagdasal, pinira ng langis. Tapos inabot namin yung konti naming dala para sa kanya. Kasi yung matanda, ang kasakasama lang isang apo. Yung isa niyang anak, wala doon sa kanyang piling. Nagtatrabaho sa ibang lugar. Minsan nagpapadala, minsan hindi. Kaya maraming pagkakataon, yung mga kapitbahay nila ang nagbibigay na lamang ng pagkain sa kanya. Nakakantig ng puso yung ganong sitwasyon.
Siguro marami pa tayong mga kwento o karanasan o napanood sa isang palabas na talagang naantig ang puso ng bawat isa sa atin. Na talagang mapag-iisip ka, ano kayang pwede kong itulong? Ano kayang pwede nating gawin? Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, 3 araw nang kasama ni Jesus ang mga tao. May dala silang pagkain, pero sa loob ng 3 araw na yun ay naubos na nila. Yung 3 araw na nagpapahiwatig na yung mga tao hindi umalis. Siguro after nung unang araw, pangalawang araw, o kalahati pala ng pangalawang araw, naubos na nila yung pagkain. At ang tendency niyan, umalis na sila para maghanap ng makain, pero hindi pa rin sila umalis. Ngayon, nung makita ng Jesus ang mga tao sa ganung sitwasyon, sabi niya, nahabag siya sa mga tao. Baga sa atin, naantig ang kanyang puso. Naantig ang puso ni Jesus sa kalalagayan ng mga tao. Spiritually, nabusog yung mga tao. Pero hindi lang man yun ang mahalaga, sapagkat kinakailangan mo ring mabusog ang iyong physical na katawan. Kaya yun naman ang pinagtuunan ng pansin ng ating Panginoon. Nung una, inilahad lang niya sa mga alagad ang sitwasyon. 3 araw na silang kasama, wala na silang makain. Ayaw niyang pauwi ng mga tao dahil naalala niya, yung iba malanggali sa malalayong lugar, baka habang sila umuwi, naglalakad, ay may mangyaring hindi maganda sa kanila. Yun nilahad ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung titignan naman natin, kaya kagad gawin ng paraan ng Panginoon ang sitwasyon. Pero inilahad muna niya ito sa mga alagad. Anong dahilan? Nais si Jesus ng mga alagad, makita rin kung ano yung nakita ng Panginoon. Maramdaman din nila kung ano yung naramdaman ng ating Panginoon. Kung nahabag sila, yun ang naisituro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Yung mahabag. Kung antig ng puso ng Panginoon, gusto ring ituro at maramdaman ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pagkaantig sa kanilang puso. At pagkatapos doon, napakain ang lahat. Minsan, siguro kinakailangan maantig parati ang puso natin para yung awa natin hindi lang manatiling damdamin, kundi ito'y magbunsod sa atin para gumawa, para kumilos, para tugunan. Marahil ang isang sitwasyon, bagamat hindi naman natin kaya tugunan ng kabuuan, pero at least meron tayong nagawa. At least meron tayong nagawa. Kasi minsan sa karanasan natin, kapag iniwan natin sa sitwasyong iyon na isang tao, kahit tapos sa sitwasyon, kahit lumipas na yung ilang oras, araw, hindi ito mawala sa isip natin. Hindi tayo mapakali. Bakit sasabihin natin, sana pala ginawa ko ito. Sana pala tinulungan ko siya. Kaya minsan may mga pagkakataon, tayo, babalikan natin yung tao. Mag-aabot, tutulong. Kaunti man iyon, minsan nga, tayo mga Pilipino, nahihiya pa. Pasensya po, Nay, pasensya po, Tay. Malit lamang po ito. Malit man ito, pero para sa taong tinulungan, napakalaki na nito. Para sa taong tinulungan, malit man yung binigay natin,
Pero para sa kanila, malaki na ito. Amen. Sa pagkapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siya nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa Kanyang lahat ng biyayang ipagkakaloob niya sa atin, ating itutugon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang tagutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyong-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ating idulog sa Diyos, iba pa natin intensyon at panalangin. Dalangin din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumawang kapatid na bahagi ng Konfradiya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, na kung saan ang misang ito'y sa misang ito'y atin silang inaalaala. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Isang bayan nagmamahal sa'yo. Sa gisag ng manalangin kay mga kapatid upang ang paghahig natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami yung binukod upang iyong maitampok sa kadakilan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tidumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iglit para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiriyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Aman amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisang binibigay, kami nilo mo makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,